Ayan, ito si Gilbert bising-busy. Pero again, 2015 Outstanding Research for Scientists. Lahat ng yan sa ating ETC Scientist of the Week. I think yung nakakuha ng interest ng judges is yung diagnostic na dinevelop namin na nagawa naming mas mura at pwede naming dalhin sa farmers level. Kasi yung ginagamit ngayon ng industriya ay ini-import pa natin from Taiwan. I'd like to thank NAST for recognizing our work kasi nakatulong din siya nung i-introduce na namin ito at ini-introduce pa rin namin sa mga farmers. Kasi sa ngayon, we are on the stage of pilot testing. So parang kailangan din namin i-assess kung tatanggapin siya ng mga farmers or i-adapt ba siya ng mga farmers. So yung recognition, I think makakatulong ng malaki dun sa aming pag-convince sa mga farmers to utilize the technology. RNA is ribonucleic acid interference. Ginagamit ito para ma-silence or ma-knockdown yung function ng isang gene. Halimbawa, sa hipon, tinatarget namin yung mga genes na identify na namin na importante sa replication ng virus. So, parang kung itong gene na to, kailangan siya para mag-replicate ng virus, yun yung sinasilence namin. Halimbawa, receptor gene para dun sa WSSV. So, pag sinilence namin to, pagpasok ng virus, hindi siya magre-replicate. Kasi na-knockdown na namin yung function niya. Ginagamit na to actually sa HIV. Sinusubukan namin siyang gamitin sa WSSP sa hipon. Sa ngayon yung ginagamit namin, nag-i-inject kami sa hipon. So, kung titingnan mo yung kanyang industrial application, parang medyo malayo pa siya. Pero ngayon, we are developing a low-cost delivery system na hindi na rin i-inject. I-incorporate na lang siya sa feeds para kainin na lang siya ng hipon. Tapos, hopefully, magiging effective yun sa RNA interference. Yung isang balak namin is ipakain siya sa broodstocks and hopefully matransfer siya sa F1 generation. And this is in collaboration with SIFDEC in Tigbawan, Iloilo. Yung sa pilot testing, pwede rin itong magamit ng livestock industry. In fact, Dr. Umali of UPLB is also bringing up the idea of utilizing the platform para sa kanila, yung jump assay or lump detection or diagnostic assay. Yung shrimp production sa Pilipinas noong early 1990s, we used to be number 3. Ang nakakalungkot ngayon, number 10 na lang tayo. So, kailangan talaga nating i-revive yung industriya. And one way of reviving the industry is quality control din. Like, monitoring ng diseases. Kasi kung hindi, normally, pag tinamaan sila ng sakit, nawa-wipe out yung mga hipon sa ponds. Yung RNA interference part, yun kasi yung ginawa ko sa Japan. So, binitbit ko lang dito yung technology, in-apply dito. And it's still in collaboration with the Tokyo University of Marine Science and Technology. Yung mga farms ngayon, pag may outbreak, tinatawag na rin kami. And even the government, yung official section, sila kasi yung monitoring agency sa mga farmers. Tinatawag din kami pag may mga forum on shrimp diseases. Siguro sa mga farmers out there, sana mas ma-welcome kami. Kasi usually pag pumupunta kami sa inyo, natatakot po kayong bigyan kami ng samples kasi magde-detect kami ng sakit. Pero nandito po kami para tumulong at hindi para i-down yung industry. Yun lang po. Maraming salamat po.